America, UK, and of course, Canada. Okido. Binabati ko pala ang aking kaibigan mula sa Vancouver, Canada, si Charlene Yabo. Ayan, happy birthday Charlene na nagmamaganda. Ikaw talaga ay palaban din katulad ng iyong palangga. Okay. At kay Sandra Gambok na nagmamaganda din katulad ko. Palangga, thank you so much for your love, for your support. Ayan, tayo nabudol tuloy. Okay. Si AKA si Gracia Digal, si Ram, si Rayleigh, at si Losita Loremas, at Iluzar, at marami pang iba. Pasensya na, kailan natin ng boljake ng mga jutang ginemes na mga jihitad. Mga jutang ginemes na mga hitad ng bayan. Okay? Hi, Yoli Reyes and Ray Fernandez. Yoli Reyes Gador. Okay. Ano ba ang nangyayari sa ating bayan, mga palangging? Okay? Ito. Okay. Mga kababayan, siguro napanood ninyo ang ating mga interview sa Pilipinas Nating Mahal, sa DZAR. I hope you support their channels dahil isa yan sa mga unang ginurgur ng gobyerno ni Marcos Jr. So pag-usapan natin etong letter na inilabas ko, okay, galing sa ating informante na ito ay galing din sa PIDEA agent during that time in 2012. Siguro naman nakasunod kayo, di ba? Una, nag-release tayo ng pre-op, then authority to operate, di ba? So, yung tungkol sa pagkasangkot ni Kuting Jr., ni Marcos Jr. na vangag sa ipinagbabawal na pulburon. Nasundan nyo naman yan. Then, napag-usapan nga namin sa Pilipinas Nating Mahal, YouTube channel and kanilang Facebook account, si Dr. Lorraine Badoy and Ka Eric, kung saan na doon ay nag-corroborate yung ating unang pasabog tungkol nga doon sa dalawa, actually tatlong documents, din yung letter. Alright? Hindi natin babasahin kasi alam nyo na yun eh. Diba? And also, based doon sa letter na yon, na pinatunayan na, magkakaroon dapat ng pagre-raid doon kay Terry at kay Bonget. Okay? Doon sa 46C sa Rockwell. Okay? Doon sa condo unit na yon. Pinakita ko rin sa inyo na talagang nag-match ang address ni Terry, wag niyo ako Terry Lasso. Ni Terry in 2011, na doon siya nakatira nung time na yon, talagang nag-match. 'Di ba? Imagine niyo, alam nga naman 2011 yung report ng TV Patrol ano tawag dito? AI natin yon, 'di ba? O tanungin niyo sa TV Patrol, baka AI generated yung ni-report ni Zian Ambrosio ba yon, ang reporter na nag-report. So ngayon, mga palangga, ganito kasi yan, magpapulburon test ka na lang kasi Marcos Jr. nang matapos na itong kadyotahan mo. Magpapulburon test ka, napakasimple. So ngayon mga kababayan, di ba, nakasisi nga yung Office of the President doon sa letter na lately nilabas natin, Office of the President, ang PIDEA, ang Congress, ating Senate, tapos dinideny nila yan. Dinideny, I believe, tama ba yun? Nag-comment si General Bato na hindi pa daw nakarating sa kanya. Di ba, araw ng kagitingan, may pasok ba nung araw ng kagitingan? Kasi doon yung time natin inilabas yun eh. Sinadya ko talaga yun ng araw ng kagitingan para ma-realize ng ating mga kasundaluhan na nagbuwis ng buhay yung kanilang mga ninuno nung panahon ng ikalawang digmaan, na nagbuwis sila ng buhay, ipinaglaban nila ang Pilipino nung time na yun para makalaya sa mga taksil sa bayan, sa mga taksil, hindi lang Pilipino, kundi mga ibang lahi. Pero parang naging walang silbi ang pakipaglaban ng inyong mga ninuno dahil ang mga taksil na tunay, again, nasa loob ng Malacanang. Ang tunay na taksil ay si Marcos Jr., ang lahat ng inupo niyang mga patay goods. Okay? Mga patay goods na hindi makalamon ng mga jutang ginemes kung hindi magnakaw sa kaban ng bayan. Okay? So ngayon, ang daming sinasabi. Okay? Sabi ni General Bato daw, hindi
hindi na daw niya natanggap, baka naman hindi kayo pumasok o hindi kayo nag-check ng email, Senator Bato. Kung tama yun kasi hindi ko alam kung ano yung Facebook account niya. May nag-send lang sa akin. Tapos, dinidenay ng PIDEA na wala daw nakarating na sulat. Okay? O, deny niya lahat. Sabi ko nga, ano ang kredibilidad meron si Virgilio Lazo? Wala nang kredibilidad dyan. Dahil mismo ang mga tao sa PIDEA, mga agent, mga attorney, mga abogado nga, ay pinag-aharas niya. Ikaw, buha ka ng inakang Lazo ka, yung itlog mo kasi laki ng tiki. Yung butiki. Diba? Wala kang kredibilidad. Dapat na dinibdiban mo yung isang abogado at huling-huli ka sa camera. Okay? Na inaabuso mo ang power mo, hindi ka mananalo sa korte. Aka na yung magic wand ko dyan. Okay? Gagamitin natin magic wand natin ngayon para aratayin ng mga hitad. Ngayon, mga kababayan. Give me my magic wand para kay Lazo. Ikaw ha? Ikaw? Hindi ka mananalo sa korte dahil yung isang kailangan na i-build mo sa court yung personalidad mo. Iharap ko lang sa korte ng Amerika yung pangbugbog mo kay Attorney Delgado ba? Delgado. Yung pangharas mo sa simpleng trapiko na ikaw may kasalanan ng julong ka, talo ka na. O sige, gusto niyo magkaso-kaso? Nagkaso-kaso na nga kayo. Hindi ko naman kayo uurungan. Para dito, pag-usapan tayo ng internasyonal. Pag-usapan tayo na may presidente tayong bangag. Ngayon, mga kababayan, natural, i-deny yan ni Lazo. Kasi si Lazo is under, kahit na ang ahensya niya, kahit hindi pa man yan under ng Office of the President, mga kababayan, ang nag-upo sa kanya ay si Lisa Tanas na kasabwat niya sa lahat ng mga illegal activities ng mga buwaka ng GNMS. Kaya kumilos na kayo, men and women in uniform. Mag-speak up na rin kayo bago ko hilahin mga itlog. Joke lang yun Yung mga palangga ko, mga men and women in uniform. Joke. But here, mga kababayan, masyado na kasing kumabog sa buong Pilipinas, buong mundo na si Puting ay bangag, ngiwi. Okay, ngayon sinisindak nila ako. Naninindak kayo gano'n naman kayo, tanginan nyo, sindak-sindak, magsindakan na lang tayo. Mga yawa, mga geatay, alpototot, okay, sige go. Sinasabi ng mga VOVO, na mga kiss-ass na patay goods, okay, na kanyang mga, yung kanyang yung kanyang in-appoint for political accommodation. Okay? Na hindi makalamon kung walang trabaho sa gobyerno kasi disbar. Dahil kasumahan at kabobohan. Okay? Kasuhan si Maharlika. Pag-aralan, gawin ng gobyerno ang tama, Solicitor General, lahat ng departamento lahat ng ahensya ay gamitin laban kay Maharlika. Kasi si Maharlika ay nag-alak daw, sabi nila sa narrative ng Peke na si Marcos Jr. ay polboronic. Kung di ba naman kayo hunghang, andyan si Pangulong Duterte ang unang nagsabi at pinangalanan siya nung maisog na si Puting ay isang bangag. Bakit ako ang gusto niyong kasuhan? Kung ang pinag-uusapan natin dito, dahil galit na galit kayo nalaman ng buong sambayan ng Pilipino na si Marcos ay bangag. Andyan si Pangulong Duterte harap-harapan sa maisog even before the election. Okay, although di pinangalanan niya nung election na yun. Nung time sa maisog na sinasabi niya na si Marcos Jr. ay bangag ngayon, bangag noon. Bakit si Maharlika lang ang target nyo? Hindi nyo kaya si Pangulong Duterte? Oh well, gusto nyo nga paahuli yan sa ICC Ano ito mga kababayan? Anong ibig sabihin nito? Napakasimpleng solusyon na kapag nagpapulburon test si Marcos Jr. sa harap ninyo, live na walang alteration. Okay? Hindi in-alter. Okay? Parang pantalon lang, di ba? Diba? Na walang illegal intervention. Ang kanyang hair follicle o bloodstream o whatever, kung ano man ang, hair follicle is the best. Na humarap siya sa taong bayan para once and for all, mapatunayan na siya nga ay zero pulburon.
Pero bakit ayaw gawin ni Marcos Jr.? Wake up, wake up, wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Wake up. Okay, wake up mga kababayan. Ang presidente ninyo ay para dapat sa Pilipino, hindi para mangharas ng kritiko. Dahil ang presidente ninyong bangag, naupo yan dahil sa taong bayan at sa ayon sa kay Attorney Glenn Chong, isa pang malaking akusasyon sa kanya na nakipagsabuatan si Liza Marcos sa Smartmatic para ipanalo si Marcos at dagdagan ang kanyang boto. Nandyan si Glenn Chong sa Pilipinas, nag-file ng signed affidavit sa COMELEC. Pero ni isang Kongreso, Senado, walang gustong karayin si Glenn Chong at panagutin sa kanyang akusasyon na si Marcos Jr. at si Liza Tanas ay nakipagsabuatan sa Smartmatic. Wala ni isa sa inyo mga buwaka ng Genemis ninyo. Andyan si Glenn Chong sa Pilipinas, wala kayong kahirap-hirap. Yan ang inaantay namin, Kongreso, Senado, nakarayin ninyo si Glenn Chong sa Senado at Kongreso para magkaalaman at matindi ang kanyang akusasyon. Signed affidavit na si Marcos Jr. at si Liza Ahas at ang kanyang mga kasabwat ay minanipula ang eleksyon. And that is high crime. Pero bakit ayaw ipatawag si Glenn Chong? Takot kayong karay-karayin at malaman ng taong bayan na ang buwaka ng inang presidenteng ito at ang kanyang asawa ay dinorobo ang Pilipino. Bakit si Maharlika gustong abutin dito at gustong harasin? Bakit sa tingin nyo baka ako lang ang kaya ninyo? Hindi nyo kakayanin ang katotohanan. Wala man akong pera na nakaw sa bayan, but the people, lahat ng Pilipinong gising ay nasa likod ko, I believe. Sa ngalan ng katotohanan. Ngayon, PDEA, sige, I challenge you. Total yun ang gusto nyong gawin, di ba? Na si Maharlika, gipitin, kasuhan. Di ba pagsimula na kayo ngayon? Total, ang pinagyayabang ni Liza, kaibigan niya ang Amerika, yung buwaka ng inang babae niyang kidnapper. Ayan pa. O ayan, ito pa. Liza. Inaakusahan kita na ikaw ay kidnapper, extractor. Ayan. Gusto niyo akong tuluyan? Gusto niyo ako ikulong? Iyan, ikaso ninyo na sinabi ni Maharlika, base sa kanyang informante na si Liza Araneta Marcos ay mastermind ng kidnapping sa Turkey. At doon, ipapalabas natin sa buong mundo kung gaano ka-demonyo, kahayop si Liza na nakipagsabuatan sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. at kay Teddy Boy mismo para baliktarin o baliin ang batas para madukot ang dalawang minor de edad na bata. Yan ang isa pa sa ikaso nyo sa akin at ang magkaharapan tayo sa lahat ng klaseng uri ng korte kahit sa Mars pa tayo magpunta. Yan, Gunggong! PDEA, yan. Barinig kita sa mukha eh. Nakasuhan ako na inakusahan ko siyang kidnapper. Dahil isasampal ko lahat ang ebidensyang video na ikaw, Liza, ay satanas. At natiis mo sa pakikipagsabuatan at pagbali ng batas ng konstitusyon, lahat binali yung mga jutang din na kayo. This, Pulburon, galit kayo dahil inilabas natin yung mga dokumento? Ha? Madali lang yan. Sabi ko nga, Pulburon test lang yan. Dahil lang pala nga. Pulburon test lang, ayaw mo magpapulburon? Ha, Marcos Jr.? At ang sinasabi nyo, dapat si Maharlika hindi nakikialam dito dahil sa usaping Pilipinas, dahil nasa Amerika. Ikaw tangina ka, ilang beses ka nagpa-interview sa akin, Marcos Jr. Ni piso ba siningil kita? Yung anak mong, Tiburcia, na si Sandro Marcos, nagpa-interview kayo sa akin. Siningil ko ba kayo? At sinabi niyo ba sa akin na, Maharlika, huwag niyo na ako interviewin kasi Amerikana ka. Hindi ka pwede makialam. No, pinakinabangan nyo, mga kababayan, pinakinabangan nyo, ang bunganga ko, okay lang. Ngayon, dahil kinikriticize ko kayo, ipakulong si Maharlika. Eh, di ipakulong nyo. Baka kayo makulong. Kung di ba na kayo mga gago? Oh, ikaw, Bobo. Baliw ka yata eh. Nakadisbar.
Ha? Kiss ass ka. Patay goods. Ikaw ang patay goods. Julul. Napakasimple lang gawin. Magpapulburon test. At sana si Terry magsalita na. Sabi ko nga, I hate na ilagay yung pangalan ni Terry doon. Ay, hindi ko nilagay. I mean, yung ibuksan natin, i-expose. Pero kailangan niya, for the heck. Total, sinira naman. Terry, sinira naman ang iyong buhay ng dati mong partner. Nabutlog din ang mata na kapatid ni Lisa, na si Araneta. Sinira ang buhay mo, nilango ka sa pulburon. At ayon sa aking impormasyon, nahut-hut pa ang kwarta mo. Diba? Sayang naman. So mga palangga, hayop talaga to. Ngayon, akala nyo sinisindak-sindak-sindak nyo ang alindog ko dito? Sisindakin nyo ang Pilipino? Pero dati, ulitin ko, nung nakinabang kayo sa aking platform, bola-bolahin, pero ngayon na nag-criticize ako dahil bangag ka, gusto nyong gipitin, gusto nyong kasuhan. Sige Marcos Jr., hinahamon kita. Kasuhan mo ako, ikaw Lisa, kasuhan mo ako. Ikaw Lasso, kasuhan mo din akong gago ka. Para i-present natin. Yung video mo kung paano ka mang ape. Putang ina, doon pa lang wala ka ng credibility na hinayupa ka eh. Sinungaling kang julul ka. Mayabang kayo dahil may baril kayo? May bang-bang-bang kayo, yun lang ba? Pitikin kita, talbog ka na eh. Isang ganun lang ka, alam mo ba may power to? Buisit kayo. Lahat na lang. Pag nag-criticize sa inyo, gusto nyong pakulong, gusto nyong kasuhan, kaya ganyan third world country, fourth world pa, lahat lugmok ang Pilipinas dahil ang mga taong nagsasalita ay gustong hindi nyo kakasuhan, gugurgurin yung mga julol. Busak ang kape. Gago ka eh. Ngayon, mga palangga. Okay. Ang eksena ngayon, okay? Ang eksena ngayon, mga kababayan, lalong pinupondohan ni Lisa ang trolls. Trolls nila para what? Para patahimikin si Maharlika. Para isuspend ang mga Facebook account. Nakita nyo naman ang ebidensya dyan. Ganyan, kaya paulit-ulit ko sasabihin sa men and women in uniform, kung wala kayong bayad o wala kayong itlog, mag-resign na kayong lahat. Kung ayaw nyo magsalita, mag-resign. Binibigyan ko kayo ng taning. Kailan kayo? Anong araw ngayon? April? Kailan magsusona si Kuting? Lahat, men and women in uniform na may pagmamahal pa, binibigyan ko kayo ng taning. Bago magsona si Kuting, huwag nyo nang paabutin si Kuting. Kailangan nyong magsalita. At by the way, bago ko makalimutan, Kongreso, Senado. Dapat nga, nakikita nyo na, naririnig nyo na ang tao ay gustong magpapulburon test si Kuting. Gusto ng tao na mapatunayan at makaray-karay nyo si Lisa at si Marcos Jr. dyan. Si Lisa sa kaso niyang pagkidnap. Si Kuting ay sa pagiging bangag niya. At marami pang kaso si Lisa, lahat ng kababuyan sa kanya yan. Ito ha, I tried my best na huwag kayong murahin lahat. Dahil naniniwala ako na hindi naman lahat demonyo. Siguro may mga 0.0000001% na natitira. Okay? Kaya kinakausap ko kayo, kung may puso pa kayo, kung hindi vested interest, tarayin nyo si Marcos Jr. at si Lisa. Kung gusto nyo ng ebidensya, una nandyan yung audio ni Lisa. Kung matino kayo, ulit-ulitin ko, kung matino kayong mga jutang geninis kayo, hindi nyo na kailangan pang mag-antay ng sulat sa akin, sulat sa mga kababayan. Kayo mismo, may budget kayo. Pagawa nyo sa staff ninyo na eto, mag-research kayo. Kailangan natin maging transparent, maging accountable sa bayan. Itong si Marlica na to, napakaingay nito. Oh, sinabi niya na si Lisa Marcos ay isang kidnapper. May basis ba to? Hindi yung pagtatakpan ninyo dahil siya ay first lady o nakikinabang kayo mga yawa kayo. Extractor. Hindi pwedeng magsinungaling si Lisa. Kaya paulit-ulit kong sabihin, high crime ang ginawa niyang pagkidnap sa 2 bata. Tignan mo, tahimik yung mga PCO. Bakit ayaw niyo sagutin? Pideya, itong papel-papel na ito na sinasabi niyo hindi totoo? Eto, panibago.
Well, hindi to bago. Inaakusahan ko, hindi ito di umano. Inaakusahan kita, Lisa Marcos, sa ngalan ng ebidensyang hawak ko na ikaw ay mastermind sa kidnap sa 2 minor de edad. Dapat nga 4 ay 5 ang kikidnapin mo eh. 2 lang nakuha mo. Nanay at 4 na anak, yun ang kikidnapin mong buha ka ng ina ka. Yan! Ikaw, bobo! Senador, mga senador, mga kongreso. Ayan, narinig yung bunganga ako, di ba? Kidnapper si Lisa. Kidnapper. Pulboronic si Marcos Jr. Hindi yan di umano ang kidnapping. May pabiga-biga ka pa, ha, Lisa? Hi, Louie! Diba? Hi, Louie! Pag biga-biga ka sa ano mo, anong sabi mo doon? Anong kalitsahan mo, ha? Sadali lang, ha? Oh, akala mo hindi ko hawak ang ebidensyang yawa ka. Okay. Hindi ko na pwede pakita sa inyo. Reserve natin yon. Sabi mong giatay ka. Okay. At ang ano palangga, ang hayop na babaeng ito, si Lisa, dahil pinapayagan ng kanyang bangag na asawa, na asawang bangag nga. Oh, kala mo gago ka ha? Pakita ko yung mukha mo. Ito lang. Mukhaan mo naman to eh. Oh, pakita ko yung mukha niya. Okay. Sa bagay, marami ka naman video eh sa akin. Okay. Yan, Lisa. Ikaw yan, di ba? Gusto mo i-play ko na yung video? Ikaw yan. Yan, pinapatikim ko pa lang sa'yo yan. Kilala mo yan? Yan mukha mo. Ikaw yan, di ba? Ha? Mga kababayan. Sino yan? Ako ba yan? Right, video yan. Pinapatikim lang kita. Gusto mo kasuhan? Kasuhan mo. Piplay natin to sa korte. Piplay natin ang bonggang-bongga kung ano ang partisipasyon mo sa kidnapping. Diba? Right after nung nakipagsabuatan ka sa asawa ni Teddy Boy Locsin, ayan, kongreso dapat patawag nyo yan eh. Ano sinabi mo doon sa babae? Tiyatanong mo, kung gusto mo ng piyaya, can I get you anything from Bacolod? Perhaps piyaya or inasal? May ganun-ganun ka pang alpot ka? Yan! Huwag tayo bumusok lang sa pulburon. Tumutok tayo sa kidnapping na kinasabwatan ni Lisa Marcos na ang biktima niya ay nandoon sa Europa at inireport siya sa United Nations. Inireport siya sa human rights at lahat ng ebidensya nandoon na. Nandoon. You, Congress and Senate, I challenge you. Kung gusto nyo na magkaroon ng maayos na Pilipinas, contact the United Nations and the human rights para makita nyo ebidensya. Tangainan nyo. Para makita nyo kung gaano kahayop itong si Lisa Marcos. Kidnapper ang buwaka ng Ginemes. Ano, Lisa? Kaya pa? Kaya ang ultimate solution mo, gorgor sa akin? Lahat ng kumakampi sa kidnapper at sa bangag, mag-isip-isip kayo. Hindi magsasalita ang Maharlika dito ng nagtahi lang ng kwento. Yang hayop na Lisa ang mananahi ng kwento. Si Lasso mananahi ng lahat mga sinungaling. Butod. Pulboronic Denial Enforcement Agency. Sabi ni Dan Scorpion. Ngayon, ayaw nyo magpa-criticize. Gusto nyo kasuhan si Marlica kasi what? Nakakasira. Putang ina, nakakasira daw yung mga pinagagawa ko. Ako ba nagpulburon? Nag-expose lang naman ako dito para malaman ng taong bayan. Ako ba ang bumangag-bangag doon sa 46C na naudlot? Dahil hinarang din ni Lisa Tanas ito at nakipagsabuatan doon sa mga tiwali ng panahon ni Noynoy. Ako ba ang nagsinghot? Sino ngayon nakakasira? Ako ba ang nag-utos na kidnapin ng 2 bata?
Ako ba ang nagsama kay Mark Anthony Sayarot? Pakita natin si Sayarot muli. Ha, mga kababayan? Ako ba ang nagsama kay Sayarot sa New York? Okay. Yeah. Nakita nyo yan? Ako ba ang nagsama sa kanya sa New York? Nahuli ng tuni-tunilada ng pulburon? Ako ba nagsama? Ako ba ang sumira sa buhay ng Pilipino? Ako po ba ang nagpapanalo sa loto every other day? Yan. Under din yan kay Kuting. Kaya walang ginagawa si Kuting. Hindi nyo, papanginan nyo lahat. Kongreso, Senado, yes. Siyempre kung mabuti kayo, hindi kayo kasama sa mura, exempted kayo. Wala kayong ginawa para panagutin si Robles na what do you call it? Nag-volunteer para gurgurin ako. Magbayad ng bounty. Wala kang ginawa lahat. Pag umipekto na yung kulam ko, tumba kayo lahat. Diba? Nag-aantay lang ako ng bato. Yung tunay na bato, lulunukin ko para magtumba na kayo lahat. Bega Warp, thank you palaga. Sa administration ni Butod, Jazz. Okay? Kawawa ang Pilipinas, ganyan pa umupo. Lesson na yan sa atin. Yes, human rights sa Pilipinas. Kayo, human rights. Ano sabi nyo? Ano sabi ni Vovo? Makipag-ugnayan itong Pau? Ikaw. Miss Persida Acosta. Diba? Para ka dapat sa taong bayan. Well, what do you expect? Under ka kay Kuting. Yan, makipag-ugnayan ka. Kayo lahat. Sa human rights. Yani B. David Farm from Pennsylvania. Thank you, Palangga. Makipagnayan kayo. Nandoon na mga lahat ng ebidensya sa human rights, sa UN. Nandoon na. Lahat na si Lisa ay kidnapper. Yan, sabihin nyo. Media, mainstream media. Ba't hindi nyo pick upin yan? Maharlika, inakusahang kidnapper si Lisa. Naku, makukulong na. Kasuhan na. I'm waiting for that. Yan. Kasi sa korte lang naman tayo. Sa korte lang tayo, hindi dyan sa Pilipinas. Dito sa korte ng Amerika. Kahit papaano, patas at dinggin. At walang intervention ni Lisa. Huwag ka nang mag-atubiling ipahunting yung distressed mother. Kasi pinapahunting mo, di ba? Si distressed mother. Hindi mo na mababawi ang ebidensya. Nakakalat na. Irreversible na yan. Yan ang sabihin ko sa'yo. Kaya mabuang ka. Lahat ng video mo, lahat ng transaction ninyo, ni Chua, nasa UN na lahat. Hindi lang sa UN. Nakakalat na yan sa mga dapat ikalat. Kahit ipategi mo pa. Kahit ipategi mo ako, which is, sa ngalan ng Diyos, hindi ka magwawagi. Ipategi mo pa si distressed mother. Ipategi mo pa itong si agent. Ipategi mo kaming lahat. Ang ebidensya ay kinalat na namin. Lalo na sa kidnapping mo. Gaga ka. Kaya umiikot na yung tumbong mo, may pabulabulaklak pa kayo, may pa-concert-concert pa kayong hayop kayo, ang hirap-hirap ng Pilipino, nagpa-concert-concert pa kayo, di ba? Umalis na ba yung mga walang hiya? Para lumayas na naman yata eh. Speak up day na, sabi ni Beethoven Crasco. Narcos Jr. resign, sabi ni Rainbow Star. Ngayon, mga kababayan, international crime ang ginawa ni Lisa. Kaya nga, ito mga julul to, mga senador na mga walang betlog. Okay, magpapakalma ako, mga palangga. Kalma tayo. Yeah. O, yung sabi nag-comment ka na, yung na-disbar na nag-kiss ass kay Lisa, nagalit din yan si Lisa sa kanya dahil yung bunganga niya, na-kiss ass, na tunay na patay gutom. Kung hindi binigyan ni Kuting ng trabaho, ay ng posisyon diyan sa na yan, para labanan daw ang kahirapan. Yung pala siya, dapat lumaban sa kahirapan daw siyang malamon. Alam mo, may tumawag sa akin. Sige, pag-usapan natin si Patay Goods. Si Vovo, si VOVO. May tumawag sa akin, mga palangga, mga kababayan. Okay? May tumawag sa akin ng bonggang-bongga na itong jutang ginemis na itong yung nadisbar na walang trabaho. Nadisbar na walang trabaho, na Patay Tom Goods. Kaya nag-kiss us para may makain.
ay inuutangan ang mga Chinese businessmen. Oh, alam mo, naawa sana ako sa'yo. Dahil sabi ko, wala ka nga budget, hindi ka nga binabudgetan dyan sa iyong pwestong julul ka. Gusto mo, ibukeli ako? Ayon sa aking source, ikaw, napatay Tom Goods, dinodorobo mo yung mga in-check, mga Chinese na mga negosyante. Dahil sinasabi mong malakas ka kay Lisa, kinukuhaan mo sila ng pera. Gago ka. Sana itong mga patay gadom, sabi nung nag-comment. Patay gadom. O yan. So, kininanakawan mo, ay kinuutangan mo itong mga Chinese businessmen na sinasabi mo malakas ka sa kay Kuting. Mambubudol ka. 'Di ba? Inuutangan mo 2 million, 3 million, 5 million. Isinusuka ka na. Ayaw na magpabudol sa iyo ng mga Chinese. Tapos nagre-request ka pang lalamon sa mga restaurant kasama pamilya mo. Ikaw ang tunay na patay gutom, gago. 'Di ba? Imagine yung mga kababayan, ito mga Chinese dyan sa Maynila na mga negosyante, tinatawagan itong patay gadom na to na kung para makalibre lang siya ng pagkain kasama ang pamilya niyang patay goods. Makakain sa mga high-end na restaurant. Aside from that, inuutangan mo. 2 days ago, sabi ko ayaw na kitang patulan kasi kawawa ka naman. Kasi ang dapat na patulan si Lisa at saka si Kuting dahil ikaw wala kang budget. Ikaw ay kiss-ass lang, uto-uto at bobo lang talaga dahil nga gusto mong, what? Mag-kiss-ass nga, magsip-sip. Okay? Sino ngayon ang patay gut sa atin? Ha? Pinagmamalaki mo pa, may nabasa ako, nag-send sa akin, na sinasabi mo 200,000 daw yung worth na pinabigay mong Nutriban. Ang cheap! Ulitin ko ulit. Yung pwesto mo, hindi lang pa ang 200,000 dapat ang budget na ibubuhos para labanan ang kagutuman. Hindi ka binabudgetan ni Lisa, ha? Dahil si Lisa dapat ang magbigay sa'yo ng budget. Dahil sukang-suka siya sa kabobohan mo. Ikaw namang syunga, nagkikis-as para makabudget kang gago ka. Alam mo na, di ba? Kaya ka nga, ang anak mo at ikaw, galit na galit noon nung hindi ka pa ina-appoint. Dahil mapapahiya ka sa mga dilawan na tinawag mong VO-VO. Pero dahil nagsusiksik ka, kinukulit mo ang Malacanang, kaya napilitan si Kuting, si Lisa, na i-appoint ka si Ahas kahit sukang-suka siya sa iyo. Kaya wala kang budget. Kaya ikaw ang patay goods. Okay? Hindi ako, gago. Ha? Ikaw. Subukan mo mawala ng trabaho dyan. Unang-una, disbar ka na. Okay? Diba? Wala kang trabaho. O kaya naman nagmakaawa ka para makapwesto. Kasi sino ngayon ang patay gutom sa atin? Ako, ikaw. Sino ngayon ang nangingikil sa mga Chinese businessmen? Sino ngayon ang nangungutang sa atin? Tapos gusto nyo, nagpupush-push ka kasuhan si Maharlika. I'm just waiting for all of you. Pakainan nyo. Mga kababayan, huwag nyong patayin ang issue sa pulburon at sa kidnapping. Pulburon, kidnapping, yan dapat ang tutukan ng Senado at Kongreso. Okay? Malapit na kayo, sabi ni Danny Quesada. Vovong gadon, patay gadon. Ay, nako, mga kababayan. Ngayon, nakuha pang mag-concert, again, may pabiga-biga pa tong si Kuting, may pabigay-bigay pa daw ng bulaklak. Tignan ninyo. Ayan, atak-atak sila ni Mother Pebbles Talakera dyan sa post niya. Kita ninyo, may papaganyan-ganyan drama pa na magme-makeup daw si Kuting kasi nagtatampo na raw ang jutang nilang Ahas. Hindi na daw na-date. Anong klaseng presidente yan? Ang Pilipino ay nagtatampo, hindi lang tampo, nagagalit dahil sila yung nagugutom. Yung asawa niyang Ahas, naka-headline pa, nagtatampo kasi walang date, walang iyot. Paano gigiyotin yan? Yun nga, ayon nga sa ating source, nagpapahanap, hindi lang ng magtutsurba sa kanya. At Russian pa gusto. Oh, bago yan. Bakit ka nagpapahanap, Lisa, sa iyong bakling na nasa likod mo na nagsusupply sa iyo ng pulburon
at ng mga kababuyan ng pag nasa Europe kayo, nagpapahanap ka ng Russia na hihima sa'yo. Sige nga. Oy, yung jokeling na nasa likod mo, huwag ka magsinungaling. Hindi na kita pangalanan kasi gagamitin ka ni Lisa eh. Si Lisa ang atakayan ko. Russian ba gusto mo? Mayroon pa kayong pa-date-date, nagjujugjugan, nagbubugbugan naman kayong dalawa, nagbubukulan kayo. Tumigil nga kayo sa katsipan nyo, kababuyan ninyo. Kitang-kita ng mga cabinet secretary sa PSG kung paano ka-ginombag Marcos Jr. ni Lisa. Oh, may pa-date-date pa kayo mga yawa, kayong pinagluloko yung taong bayan. Ha? Ikaw, Patay Goods. Balik tayo kay Patay Goods. Mga kababayan, yung na-disbar. Pag ikaw tinanggal dyan, gutom yung pamilya mo. O sige, hamunin ko kayong lahat. You know? Hamunin. Actually, hindi lahat eh. Si Marcos Jr. na ang gusto kong hamunin. At saka si Lisa kasi sila ang numero unong nagpapahirap sa inyo. Etong si Gadon, latak lang yan. Okay? Yung na-disbar na ano na yan, na jobless. Pag walang trabaho, gutom ang aabutin yan. Okay? Kaya sabi ko nga, siya ang patay gutom. Ay, nako, bayan, kailan ba kayo babangon, Commander Aguila? Ganon daw after magbugbugan, tsuktsakan ang kasunod. Coffee ba yan? O, kapito pa lang, wala na nga. Wala na. Hindi na lang. This bar Patay Goods. Ano ito ko kay Tulpo? Sino invite ko sa live? Si Patay Gutom? Naku, hindi ko bibigyan ng platform yan. Doon siya, langawin siya, walang node sa kanya. No, tribangag. Sabi sa okay, the reason why, bakit hindi ko tinatantanan si Kuting? Dahil siya isang bangag. Imbis na sagutin ang kanyang mga aligasyon, ang sagot sa atin, kaso. Tama ba yon? Kaso? Imbis na pagpapulburon test, kaso ang sagot sa atin? Actually, I'm waiting for that, Marcos Jr. At least, hindi, totoo, hindi ako nagbibiro. Inaantay ko mga kababayan, nakasuhan ako ni Marcos Jr. dito sa Amerika at ni Lisa sa akusasyon ko sa kanila, lalo na yung sa kidnapping. So I can present the evidence. Para recorded tayo. So we can present the evidence. Hindi ka pwede magsinungaling, Lisa. Yun lang. Tama na yung mga kasinungalingan, cover up. Siyempre, ganun talaga ang gagawin ng PDEA. Ganun talaga ang gawin ng gobyerno. Pasinungalingan si Maharlika. Yung pinresent ko sa inyong screenshot na nagbabayaran ang presidential communication sa kanilang mga dugyot na mga vloggers. Actually, they are, mga tinga lang tong mga to eh. Okay? Doon sa gustong banatan tong mga dugyots, kayo na. Kasi ako ang target ko yung ulo ng mga ahas. Yung mga dugyot, mga ano lang yan, latak lang yan. Kung baga sila ay mga latak lamang, barya-barya na nakukuha yung mga tunay na mga patay gutom. Okay? Sila magkasama. So, ang target ko talaga dito ay ang Lisa Tanas at si Marcos Jr. Kasi silang dalawa, lalo na si Marcos, ang nagpapahirap sa inyo. Imagine niyo kung ma-headline tayo, Amerikanang Maharlika kinasuhan ng presidente ng Pilipinas. Hindi na lang local yan, international. And I'm waiting. So, the international will talk about you and me and us Filipinos. Para magkaalaman tayo, para panuorin tayo sa courtroom. Buksan ang korte para makapakita lahat ng ebidensya. Yan ang gusto kong mangyari. Do you think natatakot ako sa pagsisindak nyo sa aking kaso? Kung gusto nyo talaga, well, hindi nga kayo malinis eh. Kung ito'y mga kasinungalingan lang ang sinasabi namin, ulitin ko, si Atty. Glenchong ayaw nyong patulan. Bakit? Kasi madadrag kayo, di ba, Lisa? Ayaw mong patulan si Glenchong kasi mapapakita namin ang ebidensya na ikaw ay nakipagsabwatan sa pandaraya. Bakit ang tagapagsalita mo o mga kiss-ass ninyo, taga-PDEA, kung sino mga hindot na yan? Ang lagi nagbubunga nga, naku, Maharlika, kasuhan, 10 million, 20 million, danyos, chucho-chucho.
ang hilig nyo sa trial by publicity. Mga kababayan, hindi porket nakalagay sa headline ng mga dugyot na mga media, Marlica, umiikot na ang tumbong, kakasuhan, 20 million, mga ganon-ganon. Once sa headline nila yan, gamitin yung utak nyo, hindi ibig sabihin, panalo na sila sa kaso. Meron pang presentation ng mga ebidensya. Yan ang gusto nilang gawin sa akin. At hindi ko sila uurungan. Mga patanginan nyo, lagi nyo dyan pangalan ko, 2 million, 5 million, 8 million, 100 million, 1 billion na danyos. Hindi ba award sa inyo, hinihingi nyo? Okay? Dahil huhubaran ko kayo sa hukuman ng Amerika. Doon tayo, hindi kayo si Lisa. Lahat ng ipinresent ko sa otoridad, ikaw number 1, Lisa. At ang ibang ebidensya, pinresent ko na. Diba? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. Kaya alam mo, iikot tumbong yan. Sabihin nyo, yung mga dugyot dyan, ikaw, patay goods. Bakit inuutusan mo Solicitor General Chucho? Utusan mo si Lisa, sabihin mo, President ngayon, Madam Lisa, kailangan na kasuhan mo na si Maharlika. Do you think gagawin niya yan? Tignan natin. Yun ang inaantay ko. Dahil ang target dito, ang demonyong kidnapper na si Lisa. Hindi naman si patay gutom ang nang kidnap Nagkikis-as lang yan para magpalakas. Ang nangidnap si Lisa. Ang nakipagsabuatan, pati si Teddy Boy Locsin during that time, yung asawa niya, nakipagsabuatan, kaya dapat mahila lahat sa korte yan. DFA, mahila kayo lahat. DOJ, mahila kayo lahat dahil tinamdan nyo ng kaso si distressed mother. Embassy sa Turkey, nakasabwat kayo lahat. Bureau of Immigration, kasabwat kayo lahat. Kaya nga I challenge you, Lisa, kasuhan mo ako para karayin natin lahat ng mga tiwali. Para ma-present natin, okay? Kasi alam niyo naman, yung mga may experience dyan, na dating may nagkakaso-kaso na kayo, hindi lang pwedeng isang, sa Pilipinas lang nangyayari yan, hindi lang pwedeng isang panig lang ang titignan mo. Na ito, Lisa Marcos nanghingi ng 1 billion danyos kay Maharlika. Hindi siya nagtatapos ang usaping kaso. Sila lang ba pakikinggan ng korte? Paano naman testimonya ko? Paano naman ang mga ebidensya na hawak ko? Diyan kayo, mga bobo. Ikaw, Lisa, hindi ka nag-iisip. Gago. Wala na, sinisimot ko na lang. Kaya pa ang kape? Talaga pa yung hot water. I-juice ko lang sa mukha ni Lisa. Ay, nako. Juice ko lang ng bonggang-bongga. Okay. Sana makulong ng lahat ng mga corrupt. Hot water. Ngayon, mga kababayan, di ba? Kanina kasi, dapat talaga magbablog ako, kaya lang parang may hangover pang hitad. Kaya sabi ko, tulog-tulog muna tayo. Yung mga palangga ko tulog na. Remy, si Remy, isa pa tong hitad Tubig na lang. Uminom na ako maraming tubig. Advin ko lang. Pangalawa ko pa lang to. Dahil lang, Okay, mga palangga. Titimpla muna tayong kape. Mag-relax muna kayo. Si Lisa, nanonood yung putang inang yan Lisa, magtitimpla muna tayong kape. Girl stout to. Ito na yung panghalo. Tapos pagkatapos ito, dapat ibato to kay Lisa yung ikaw. Lisa, magkaso ka, gago. Magkaso ka na, dali. Nahantay ng taong bayan. Mga kababayan, gusto ko ipaliwanag sa inyo. Okay? But thank you sa lahat ng nagpipray sa akin. Hindi po nagtatapos sa kaso lang nila. Kailangan natin lumaban. Kaya nga sina-challenge. Yan talaga challenge ko kay Lisa. Kasuhan mo ako na inakusahan kitang kidnapper ka. O extractor ka. Idadamay natin lahat. Kahit jutayin mo pa, kahit gurgurin mo pa, kung sinong gusto mong gurgurin. Pating agent na yan. Kaya sabi ko, wag niyo ako materi-teri. Timberland. Wag niyo ako materi-teri, ha? Mga kababayan, sa seryosong usapan, kawawa ang Pilipino. Kawawa ang inyong mga anak dahil may mga inutil kayo dyan. Okay? May mga inutil kayo dyan na senador at kongreso. Kahapon, interview namin, Eric, ni Dr. Lorraine Badoy, china-challenge namin, ating opposition, sila Robin Padilla, si Bato,
si Senator Amy, kung sino pa man. You do something. And I'm accusing the government, I mean, the ahas, na kasabwat sa kidnapping. Ano? Iba-brush off nyo na lang to? Hindi tayo magmumove on sa pulburon. Hindi tayo mag-move on sa pulburon test ni Kuting. Ayaw nga niya mag-pulburon test. Kayo, Congress, Senado, sa Congress nga, wala nga tayong maasahan. Pero bayan na lang, kayo kinakausap ko eh. Karayan niyo to. Oh, ang tindi ng binitawan ko ngayon. Mas malupit sa pulburon na si Lisa Araneta Marcos. Kumpletuhan ko yung pangalan niya. Maria Luis Cacho Araneta Marcos ay kasabwat o mastermind sa pagkidnap. Now, gamitin nyo lahat ng power nyo to file a case against Melissa. Marcos Jr., di ba? Presidente ka? Powerful kayo, di ba? Eh, ano ba power ko? Kaya nyo bilhin lahat ng batas sa Pilipinas. Pero dito tayo. Di ba? Kasi Amerikana ako, sabi nyo, di ba? Huwag ako makialam. Dito tayo. Kasi wala akong kakampi. Wala kaming tiwala sa DOJ. Wala kaming, hawak nyo lahat yan eh. Dito tayo. Kaya doon sa UN tayo, dalhin nyo ako sa UN. Para magkita tayo ng distressed mother. Dalhin mo kaming dalawa doon. Total, gusto nyo kaming gurgurin eh. Shout out kay distressed mother. Kung nanonood man siya ngayon, Palangga, nandyan ka ba, Palangga? I hope. Makausap kita. Baka naman, mag-message ka o mag-meet naman tayo. Kasi nakakarating lang sa atin. Ito yung mga taong nasa paligid niya for sure. Okay, pinatunayan, doon sa letter ng distressed mother na si Lisa ay nagmanipula ng pagkidnap sa kanyang mga anak. Kawawa kayo, bayan. Isinangkalan ko na yung aking alindog. Mabi Pebbles sa Lakera, nandito pa si Palangga. Isinangkalan ko na yung alindog ko. Ngayon mga babayan, huwag kayong matakot. Mananalo tayo dito. Kaya mo okay, bigyan ko na naman ng taning. Di ba? Sabi ko sa PDEA, last week hanggang Friday, bigyan ko yung taning, kasuhan nyo ako. Tagal nyo naman. Putangin na nyo, lahat na yung power, nasa inyo lahat. Kasuhan nyo na ako. Ngayon, dagdagan nyo pa yung kaso ko. O Lisa, binibigyan kita ng 1 linggo uli. Hanggang Friday uli. Nakasuhan mo ako dito sa Amerika na inakusahan kitang kidnapper ka. O, para ma-present na namin yung ebidensya mo. Ang ebidensya na mastermind ka. Gusto mo, idagdag mo pa yung sa Okada. Hindi ko pa nga napipresent yun eh. O, dagdag mo pa sa Okada. Na kumukubra ka. Ang dami mong kahayupan. Ang alam mo, hindi ko hawak yung mga yan Hindi ako maglalakas sa loob dito magnangak-ngak nang wala tayong hawak na solido. Kaya di mo, di ba Friday, sabi mo kay Lisa, mag-comment kayo doon. Lumayas ba yung mga jutang dinemes? Mga hayop na to. Ayan. People power na. Sabi ni Timberland. Ay, kawawa naman si Marlica, makukulong na. Si Lisa ang makukulong. Hindi ako. Si Lisa Tanas ang makukulong sa kasong kidnapping. Pag dumating ang tamang panahon, hindi lang, pati kasabwat niya. Si Marcos Jr., dapat nyo nang wakasan yan. Dapat nyo nang pa-pulburon test. Ano, lumipad na? Nagka-pulburon na, sabi ni Farfars. Takot yung mga senador na re-electionist. Okay? Jasmine Rice. Kagabi, ano yan? Ingat ka, papunta sila dyan sa Amerika. Nagtanim na ako ng ano doon, ng mga tinik ng rosas. Sa aapakan nila. Di ba? Anyway, ano daw? Undocumented si distressed mother, sabi na, may nagtanong, kung pwede, i-meet mo, Miss Marlica, sa Europe, interviewin mo. Actually, ayun, thank you for your comment, mga kababayan. Lumayas na pala yung, yung pulboronic. Ayan 8 hours ago, off to Washington, D.C. for the first Philippine-US, yung trilateral nga, ulul. Anong gawin sa D.C., May bit-bit na naman kayo mga, mga epektos, no? Balik tayo doon sa distressed mother. Isa pa yan. Pinakancel ni Lisa Araneta Marcos ang passport ni distressed mother. Imagine nyo, ipinakancel ang kanyang pasaporte ng ganun-ganun na lang. Demonyo to.
si Marcos Jr., makuha pa ng pakaway-kaway pag ngiti-ngiti. Hindi ko alam kung anong klaseng demonyo pinag-anuhan nyo, pinagmanahan nyo. Oh. Sabi ni Ariz, thank you palangga. Oh, andito nga mga inayupak. Malayo sila, nasa DC sila eh. Nasa, ano ko ngayon eh, nasa Mars. Smuggling pa, huwag kalimutan, sabi ni Brian Lynn Sabado. Yes, kasama na naman sa travel si Sayarot. Nakita niyo ba si Sayarot? Tignan natin. Eh bakit tinatago na nila? Baka nakalagay sa bag si Sayarot. Miss Maharlika, bakit walang action ng mga tao? By the way, sa 14, di ba, mayroon sa Maisog. May rally yata tayo sa Davao. Natin, i-check natin yung date niyan. I think 14, April 14. Okay, madam, napansin mo ba si BBM? Hindi niya kinamayan si Sarah. Hindi ko alam. Hindi ko pa, parang luma daw yung video na yun. I don't know, hindi ko alam. I'm not sure. Hindi pa ako makakomment yan. Tagum City, yes. Trending Philippines sa April 14. Okay, sa April 14, meron tayo. Okay, Minda Diaz. Hamunin mo si Lisa. Naamon ko na nga eh. Nakasuhan ako ng gagong yan eh. O, yan Lisa, total. Di ba kita mo si Lolo Biden? O, ibulang mo na si Lolo Biden. Inaaway ako ng Amerikana. Kasuhan na natin. I'm just waiting for that, Lisa. Lisa kidnapper. I'm waiting for your case. Ayoko ng mga proxy. Okay lang yung mga proxy mo. Kaya kong sagutin yan. Ikaw kaya rin kitang sagutin. Gago ka. Watching from Boston, sabi ni Noel. Ay, all video na nga daw yun. Splice. Kaya hindi ko, I think, wag kayo mag-splice. Wag kayo gumaya kay Lisa. Gawa din nila yan. Sila na sa splice, pang ano nila yan, pang pain, para kumagat kayo. Kaya mag-ingat kayo kasi sila ang gumagawa ng AI generated. Maharlika, wala akong alam sa technology, ganyan-ganyan. Wala akong panahon dyan eh. I'm not good at computer. Magaling na ako dito pagharap sa inyo para ilabas ang katotohanan. Ba't yung mga editing, my God. Nakita niyo ba yung video natin ni-edit? Hindi natin ni-edit yan. Pagkatapos ko magbunganga, tapos na. Oh, ganun lang yon. Sa mga palangga ko, maraming salamat sa inyo na sinasabi niyo mag-ingat ako. Nag-ingat naman ako palangga. Pero mas gusto kong ituloy nila yung kaso. Tungkol siya sa pulburo na yan. Gustong-gusto ko yan. At least, di ba, hindi na tayo ini-ignore. Para pag-usapan tayo ng buong, di ba, gusto niyo yun? Malagay tayo sa mapa. Na may isang Maharlika na sinindak nila, na supporter nila, dahil nag-criticize na sila ay pulburonic at si Lisa ay, ang kay Lisa hindi to kritisismo. Totoo to. Ang kay Kuting, kailangan pa nang ang manifestation sa bunganga niya na panghiwi-hiwi, nandiyan dyan eh. Yun ang gusto niyo ba yun? May tanong ako sa inyo, gusto niyo ba okay, sumagot kayo, oo o hindi. Gusto niyo ba ang kasuhan ako ni Marcos Jr. at ni Lisa dito sa Amerika, not sa Pilipinas, sa Amerika or sa UN, sa lahat, gusto niya. Wag lang sa Pilipinas. Gusto niya? Ako, gustong-gusto ko. Matagal ko nang inaantay yan eh. Matagal ko nang inaantay para ma-present na natin sa buong mundo. Sabi ni Nessa, ayaw niya. Palangga ako, gusto ko. Gusto ko talaga makasuhan ni ako ni Lisa at saka ni Kuting. Kasi doon lang tayo magkakaroon ng chance para ma-present natin ang mga ebidensya. Yung mga live nila, ay mga video nila, doon natin ipipresent. Kasi hindi lang puro cover up nila eh. Lahat ng nilalabas ng media sa Pilipinas, pabor sa kanila, lahat yan mga bayad na. So magkaalaman dahil, si Glencio nga ayaw kasuhan eh. Ayaw kasuhan eh. Nandiyan sa Pilipinas eh. Bakit puro publicity lang ginagawa nila sa akin? Bakit puro paninindak? Ilagay nyo sa papel na si Maharlika ay kasuhan niyo ako dito. Na tinatawag ko si Lisang kidnapper. Kaya para i-present natin exhibit A, B, C, D, E, F, G. Baka lumagpas ang alphabet sa mga exhibit. Baka pati Sanskrit ba isama. Ay, nako, mga kababayan. Duwag sila. They are just. Ano sabi ni Palangga? Para magaling comment ni Palangga. Okay? Duwag sila. Duwag talaga yung mga yan. Mga bangag yan eh. Oh, 'di ba? Imagine niyo magkita-kita tayo doon.
O kung saan man nila, dito sa Amerika. Yung mga Filipino-American, ha? Mag-present kayo ng mga dance ninyo. Imagine nyo, habang nililitis sila, nasa labas kayo. Tapos, gaganon-ganon kayo doon. Ibig sabihin, nagdidiwang tayo kasi maririnig tayo. Lahat ng buong mundo. Oh, yun lang naman ang gusto niya. Pero tignan natin kung magpapile ng case sa mga ulul. It would be fun. Sabi ni Ek, it would be fun. All media around the world will watch. Exactly, my dear. Yan ang gusto kong gawin nila sa akin. Kung talagang ako ay sinungaling dito at ito'y gawa-gawa ko lang, file a case, Marcos. Lisa, come on. I'm challenging you, mga ulul. Para sikat si Bangag. Sikat na nga sila, di ba? Di ba sa Pandorob, wala na siyang sisikat sa pagpupulburon at kidnapping. Yes, make this international. Sabi ni Kay, yan naman talaga gusto ko. Mapag-usapan ito ng international. Oh. Lisa Butod, sabi ni Francis Guevara. Huwag kayo masyadong alam niyo lahat ng bagay, lahat ng nilalaban natin dito, timing ika nga. Gusto ko nga ilabas ang pulburon doon sa Senate at Kongreso. O baka pwede rin dito sa Amerika, no? Sa Amerika na kaya natin palabas. O, sa Amerika natin palabas. Sa international, not ng Amerika. Makapal ang mukha, hindi na nahiya. BBM resign. Huli pa ba? Okay, Madam Marlica, dyan ata. Nandito nga yung mga hitad. April 14, mga palangga. Okay? Ang maisog dyan sa Tagum. Pumunta kayo kung malapit lang kayo dyan. Ay, nako. Kaya sabi ko sa inyo, hindi matatakot sa mga yan. Only one life to live. At least, mga palangga, pag nawala ako sa mundong ito, huwag niyo akong kalimutan, ha? Na-play niyo yung mga kalokohan natin. Kwento niyo ako sa anak niya, itong lokaret na babaeng ito, wala nang ginawa ka mo, kundi buskahin ang mga demonyo katulad ni Lisa. At least, di ba, tatawa ako dun sa, kahit na sa, ako, kung saan man ako maparoon. Lahat na tayo pupunta dun eh. But I want you to fight for what is right. Kailangan ipaglaban niyo ang inyong lahi. Ipaglaban niyo ang inyong mga pamilya, ang inyong mga anak sa taksil na si Marcos Jr., sa bagag at sa kidnapper na si Lisa. New York Times Square. O pwede, no? Ay, that's a good idea. Mag-i-inquire ako kung magkano mag-hire ng billboard, magbayad ng billboard sa New York. Good idea yan palangga sa Times Square. Sino nag-comment? Si Chiclet. Oo, kayo magbayad daw. Wala akong pera doon. Mag-contributan tayo. Mag-hire tayo ng billboard sa New York. Ilabas natin yung pagsisingot ni Koting. Ay, magtatanong ako sa legal. Kung pwede natin ilabas yung boses ni Lisa doon. Yung video niya. Kung paano siya nakipagsabuatan, no? Ayun, pwede yun. Pera lang katapat yun. Kailangan ko kayo doon, mga palangga. Contribute kayo, palabas natin doon, ha? Tanungin natin. Doon natin palabas sa New York, sa billboard. Magkano ba doon ang rentahan ng billboard? Times Square para sabay-sabay sa Pinas Makati billboard. Yes, anyway, mga palangga, gusto ko kayong pasalamatan sa pagdasal ninyo. Pero gusto ko kayo maging kaparte ng laban natin. Okay? Sabi ko nga, pag kayo, at o kaya pwede rin sa Sphere Las Vegas. Sa Sphere na lang, Las Vegas. O gusto nyo, lahat. O kayo dyan, mga taga-Japan, mag-contribute kayo. Diba? Labas natin lahat para mag-usapan tayo internasyonal. O. Para gusto kayo pasalamatan. Pero mas magpapasalamat ako sa inyo kung mag-speak up day kayo. Okay? Mag-speak up day kayo, magpasalamat tayo sa men and women in uniform na wag na po kayong magpasindak sa isang ahas kay Lisa na nagpapatakbo ng gobyerno. Wala pong mandatong hayop na yan. Kidnapper pa. Extractor pa. Maniwala kayo sa ngangabels ko. Hindi kayo mapapahiya sa inyong mga anak na si Lisa na nagpapatakbo sa inyo. Alam nyo yan, ISAF, AFP, alam nyo yan, na si Lisa ay isang kidnapper. Hindi yan biro. Hindi ako magsasalta dito
na wala tayong hawak. Mga kababayan. $10,000, mura yun ha. $10,000 sa Las Vegas? Baka sobra. Anyway, dyan naman kayo eh. Ako wala akong pambayad doon. Kayo magbabayad doon palangga. Ako lang ang inyong taga-nganga bells. Ay, no, mas sikat ka pa sa solar eclipse. Sa total ito, sabi ni Minda Diaz. Well, sikat si Marcos Jr. at saka si Lisa. Diba? But anyway, mamit kayo ni Sarah Ferguson. Dahil dyan yan si Sarah Ferguson, makakatikim din niya ng makakatikim din niya ng ebidensya. Darating tayo sa sa tamang panahon. Anyway, mga palangga, we'll see. Makabalik ako mamaya and I'm gonna be busy today, alas 10. Okay. I'll talk to you later, okay? Thank you. Kung hinahanap nyo man ako at nalulungkot-lungkutan kayo, manood na lang kayo ng mga ibang video hindi nyo pa napanood. Pero yes, would like to thank my friend Belle for coming. Thank you, Alex. Don Rolando, thank you for taking us. Sobrang nagpapasalamat ako sa mga kaibigan kong, na nandiyan dyan lagi. Lahat kayo dyan, maraming salamat sa inyo lahat. Ilaban na natin to. Men and women in uniform, you have to speak up. People, OFW, lahat kayo. Kailangan nyo ng wakasan. Kailangan nyo na magsalita. Huwag kayong pumayag na ang nagpapatakbo sa inyong bansa ay isang bangag at isang kidnapper. This is your Fair Lady Maharlika. Thank you. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Baliw ka yata eh! Tagumpay!